Sa mismong anibersaryo ng makapangyarihang pamilya Montemayor, pinilit nila akong magsilbi na parang isang basahang katulong sa harap ng daan-daang mayayaman at kilalang negosyante. Ngunit hindi nila alam sa bawat basong iniaabot ko at bawat pagyuko ko sa kanilang harapan, hawak ko na pala ang buong kapalaran ng kanilang kumpanya. Pagkalipas ng ilang oras nang ipahayag ng Board of Directors ang bagong may-ari ng Del Rosario Logistics, dahan-dahan akong umakyat sa entablado habang nanlalamig at nanginginig sa gulat ang asawa kong si Marco at ang buong pamilya niya. Ngayong lumuluhod sila sa harap ko para isalba ang kanilang pangalan, tanging ngiti na lang ang isinasagot ko sa kanila, shits. Lucia, doon ka sa kusina pumasok. Huwag kang dadaan sa harapang pinto, baka may makakakita sa iyong mga bisita at isipin nilang nagpapasok kami ng pulubi rito. At tandaan mo, kapag may nagtanong, sabihin mo, isa ka lang sa mga bagong katulong na kinuha para sa party na ito. Huwag mo akong ipapahiya sa mga magulang ko. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Marco ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa aking puso. Narito kami sa labas ng mansyon ng mga Montemayor sa Forbes Park, kung saan gaganapin ang marangyang salo-salo para sa kaarawan ng kanyang ina, si Doña Beatriz. Ang buong paligid ay napupuno ng maliliwanag na ilaw, tunog ng mariringal na musika, at tawanan ng mga alta sosyedad na nagsisimula ng magsipagdatingan. Habang ako ang legal na asawa ni Marco Montemayor, ay nakatayo sa madilim na bahagi ng harden bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng uniforme ng katulong. Tila bumalik ang aking gunita, isang oras lamang ang nakalilipas. Noong nasa loob pa kami ng aming maliit na apartment, hinawakan ni Marco ang aking dalawang kamay. Tumingin siya sa aking mga mata nang may buong lambing o hindi bababa sa pag-aakala kong pagmamahal iyon at nangakong ito na ang gabi kung kailan ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya bilang kanyang asawa. Sinabi niya sa akin na pagod na siyang itago ako, na gusto na niyang ipagmalaki ang babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 taon. Pinaniwala niya ako ng husto. Ngunit bago pa man kami makarating sa gate ng mansyon, bigla niyang pinahinto ang sasakyan sa gilid. Kinaladkad ako sa pinakamadilim na sulok ng bakod at binitiwan ng mga salitang iyon na tila ba wala kaming pinagsamahan. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, tila ba nawalan ng lakas ang aking mga binti para humakbang. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong sa kanya kung bakit, ngunit walang boses na lumabas sa aking tuyong lalamunan. Ang tanging nagawa ko lang ay ang mapakapit ng mahigpit sa strap ng aking luma at kupas na bag hanggang sa mamuti ang aking mga kuko sa tindi ng puwersa. Nararamdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Ang dahan-dahang pag-agos ng luha sa aking pisngi, ngunit mabilis ko itong pinunasan gamit ang likod ng aking palad. Bakit kailangang maging ganito? 3 taon ko siyang sinuportahan nung wala pa siyang pangalan sa kumpanya. Noong mga panahong wala siyang pambayad sa upa, nung tinatanggihan siya ng sarili niyang pamilya. Dahil wala pa siyang nararating, ako ang nandoon. Ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako, maging ang mga natitira kong pera mula sa lihim na pondo na iniwan ng aking yumaong ama para lamang maitaguyod ang kanyang mga pangarap. Tiniis ko ang lahat ng hirap at pangmamaliit ng mga kapitbahay dahil sa pag-asang isang araw kapag nakuha na niya ang tagumpay na hinahangad niya, ay sabay naming haharapin ang mundo ng may dangal. Ngunit ngayon na nakuha na niya ang position sa Del Rosario Logistics, ako naman ang itinapon niya sa dilim na parang isang maruming basahan. Sabi ni Marco habang mabilis na inaayos ang kanyang mamahaling suit at hindi man lang tumitingin sa akin. Lucia, please naman, huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Si Mama, alam mo kung paano siya mag-isip. Kapag nalaman niyang kasal ako sa isang tulad mo na walang pangalan sa lipunan, hinding-hindi niya ako papayagang maging CEO ng Del Rosario Logistics. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin ako sa kanya, boses na nanginginig, ngunit pinipilit na maging matatag.
Para sa atin nga ba talaga ito, Marco, o para lang sa sarili mong ambisyon? Asawa mo ako. Hindi ako isang sekreto na dapat mo ikahiya sa tuwing may nakatinging ibang tao. Lucia, sandali lang naman ito. Sabi niya sabay hawak sa balikat ko ng may kaunting diin. Kapag nakuha ko na ang posisyon, kapag hawak ko na ang kapangyarihan sa kumpanya, ipapakilala rin kita sa kanila. Pero ngayon kailangan ko sumunod sa gusto nila. Si Cassandra, ang ate ko, ay naghahanap na ng mag-ayos ng mga wine glass sa loob. Sabi niya kulang ang mga tauhan sa kusina. Gawin mo na to para sa aking pangarap, please. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ito. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likod na pinto ng kusina. Si Manang Ising, ang matandang tagapagluto na walang kamalay-malay sa aming totoong relasyon ni Marco, ay sumilip at sumigaw. Hoy, bagong katulong. Halika na rito at mag-umpisa ka ng mag-ayos. Kanina ka pa hinihintay ni Senyora Beatriz sa loob. Ang daming hugasin doon. Kasabay ng sigaw na yon ay ang sunod-sunod na busina ng mga mamahaling sasakyan na dumarating sa harap ng mansion. Nagsisimula na ang pagdating ng mga malalaking bisita, mga kilalang tao sa negosyo at politika. Nakulong ako sa pagitan ng pagmamahal ko sa lalaking ito at ang sarili kong dignidad na dahan-dahan yuyurakan ng bawat segundong lumilipas. Asawa mo ako, Marco. Asawa mo ako. Asawa mo ako. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuusbong sa aking isipan habang nakatitig sa kanyang mga mata na walang kaunting habag. Bakit kailangan mo gawin sa akin ito? May kasalanan ba ako sa iyo? Nagkulang ba ako sa pagiging asawa para ituring mo akong parang basura sa harap ng pamilya mo? Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Paano ko ito kakayanin? Nang hindi sumasabog ang aking dibdib sa tindi ng sakit, sa gitna ng nagtutunggali ang sakit at galit sa aking puso, may kung anong bagay ang biglang pumutok sa loob ko. Ang pagmamahal na aking iningatan. Sa loob ng 3 taon, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ako ng walang ganti. Habang naglalakad ako patungo sa pinto ng kusina na nakayuko, palihim kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking jacket. Mabilis kong hinanap ang numero ni Attorney Reyes, ang tanging tao na nakakaalam ng aking totoong pagkakakilanlan at ang tunay na may-ari ng mga pondo sa likod ng malalaking transaksyon sa bansa. Sa pamamagitan ng aking nanginginig ng mga daliri, nag-type ako ng isang maikling mensahe. Nang hindi man lang tumitingin sa likod kung saan nakatayo si Marco na nakangiti na ngayon sa mga bisita. Sabi ko sa aking mensahe, Attorney Reyes, simulan mo na ang pagbili sa natitirang 15% ng Del Rosario Logistics. Bilhin mo ang bawat share na makikita mo sa merkado. Huwag ka nang magtira ng kahit ano para sa mga Montemayor or sa kahit kanino man. Gawin mo ngayon din. Nang i-click ko ang send, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking mga ugat. Alam kong wala nang balikan ang desisyong ito. Ito na ang simula ng katapusan ng kanilang kaharian. Binuksan ko ang pinto ng kusina at pumasok sa loob, handang harapin ang impyernong inihanda nila para sa akin, bitbit ang lihim na tuluyang sisira sa kanila sa tamang panahon. Papasok sa kusina, sinalubong ako ng mainit na singaw ng nilulutong pagkain at ang nakakahilong amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa usok ng uling. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor, ang utos ng mga kusinero at ang walang katapusang bulyaw ni Doña Beatriz mula sa malayo ay tila nagpapakita ng magulong mundo kung saan ako napilitang pumasok. Hawak ko pa rin ang aking lumang bag. Naramdaman ko ang lamig ng sahig na semento sa ilalim ng aking manipis na tsinelas. Habang naglalakad ako patungo sa quarters ng mga katulong. Sanang maliit at masikip na kwarto ito. Malapit sa imbakan ng mga lumang gamit. May isang maliit na bintana na nakadungaw sa likod bahay, kung saan tanaw ko ang kumukitikit na mga ilaw sa pool area, kung saan idinaraos ang party. Dito, dahan-dahan kong isinuot ang uniforme ng katulong, isang simpleng asul na blusa at maitim na palda. Tumingin ako sa salamin na may lamat sa dingding.
Ang mukha ko na dati pinaliligiran ng karangyaan noong buhay pa si Papa, ay mukha na ngayon ng isang taong walang halaga sa paningin ng pamilyang ito. Hindi pa ako nakakalabas ng kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Si Cassandra, ang ate ni Marco, ay nakatayo doon habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang mamahaling lace fan. Tinaasan niya ako ng kilay habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa, na tila ba nakakita ng isang dumi sa kanyang malinis na sahig ni Neds. Sabi niya, may halong pangdidiri sa kanyang boses. Aba, andito ka na pala, Lucia. Salamat naman at naisipan mong sumipot. Alam mo namang napakahalaga ng gabi na ito para sa karera ni Marco. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa pamilya namin, na hinahayaan ka naming tumira sa apartment na binabayaran ng kapatid ko, baka sa lansangan ka na pinulot. Kaya ayusin mo ang trabaho mo ngayon, ha? Huwag kang tatanga-tanga sa harap ng mga bisita. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang luha. Ang pananahimik ko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa bagyong parating. Sabi niya, boses na lalong humigpit sa galit dahil sa kawalan ko ng reaksyon. Bakit ganyan ka makatingin? Wala ka talagang modo kahit kailan. Hindi ko alam kung anong nakita ni Marco sa isang tulad mo. Pagkatapos ay itinapon niya sa ibabaw ng mesa ang isang tray na puno ng mga kristal na baso. Hugasan mo lahat yan at siguraduhin mong walang kahit isang mantsa kundi ipapakain ko sa iyo ang bubog niyan. Nang magsara ang pinto ng malakas, huminga ako ng malalim. Nabalik lamang ang aking focus sa aking misyon. Nang maramdaman ko ang mahinang vibration ng aking cellphone sa bulsa ng aking palda. Lumingon ako sa paligid para masigurong walang tao bago mabilis na naglakad patungo sa dulo ng pasilyo sa isang maliit na silid kung saan nakatago ang aking laptop sa loob ng isang lumang karton ng sabon. Dito sa madilim na sulok na ito, binuksan ko ang aking computer. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha habang ipinapakita ang mga graph ng stock market at ang mabilis na pagbagsak ng mga share ng Del Rosario Logistics. Yes. Dahil sa maling pamamahala ng mga kasalukuyang namumuno mga taong kasabwat din sa pagbagsak at misteryosong pagkamatay ng aking ama noon, Pede. Ang aking mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Sa likod ng simpleng hitsura ko bilang katulong sa mansyong ito, ako ang utak sa likod ng Cruise Investments, ang misteryosong foreign company na tahimik na bumibili ng bawat porsyento ng Del Rosario Logistics. Sa loob ng nakaraang 2 taon, habang iniisip ng pamilya Montemayor na nagpapakasasa sila sa kanilang yaman at kapangyarihan, dahan-dahan ko nang pinuputo lang mga ugat pa ng kanilang kinatataayuan. Isang tawag ang pumasok sa aking screen. Agad ko itong sinagot at inilagay ang aking earpiece. Sabi ni Attorney Reyes, ang boses ay puno ng seryosong excitement. Ma'am Lucia, nakuha na natin ang shares ng 3 pangunahing minor shareholders na nagpanik kanina dahil sa balita ng pagbaba ng kita ng kumpanya. I have good news po. Tumingin ako sa pinto, bumulong ng dahan-dahan habang nakikiramdam sa anumang yapak sa labas. Sabihin mo, attorney. Sabi ni Attorney Reyes, as of this very moment, completed na po ang 90% ng acquisition ng buong Del Rosario Logistics sa ilalim ng Cruise Investments, Pradesh. Isang digital signature na lang ninyo sa dokumentong ipinadala ko ngayon sa inyong email at opisyal na kayong idedeklara bilang bagong pinakamataas na may-ari at chairman ng kumpanya. Kayo na ang hahawak sa kapalaran ni Marco at ng buong pamilya Montemayor. Pinasok ko ang aking laptop sa loob ng karton at mabilis na lumabas ng silid. Bumalik ako sa gitna ng mga bisita, dala-dala ang tray ng mga inumin. Ang bawat hakbang ko ay pilit na ginagawang magaan kahit na ang totoo ay parang pasan ko ang buong bigat ng langit at lupa. Sa bawat paglagpas ko sa harap ni Cassandra at Doña Beatriz, naririnig ko ang kanilang mga pagtawa, ang mga pagpuri sa kanilang yaman, at ang pagmamaliit sa mga taong sa tingin nila ay mas mababa sa kanila. Habang iniaabot ko ang baso ng wine sa isang bisita,
Bigla akong hinila ni Marco sa isang madilim na bahagi ng hallway malapit sa garden. Mabilis niyang isinara ang pinto at nakita ko ang tension sa kanyang mukha. Hindi ito ang mukha ng isang lalaking nagmamahal kundi ng isang taong desperadong humahabol sa sarili niyang buntot. Sabi ni Marco pabulong ngunit may halong pagmamadali. Lucia, kailangan ko ng pera. Yung ipon mo, yung perang sinasabi mong itinabi mo. Para sa emergency natin, kailangan ko iyon ngayon. May kailangan akong bayaran na tao sa board para sigurado ang pag-promote ko bilang CEO next week. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. Sa kabila ng lahat ng sakit, may maliit na parte pa rin ng aking pagkatao ang nagtatanong kung may natitira pa bang kahit katiting na pagmamahal sa kanya. Sagot ko boses na bahagyang nanginginig. Marco, yun na lang ang natitirang pera ko. Para sa kinabukasan natin yun, di ba? Sabi mo kapag nakuha mo na ang posisyon, magiging maayos na ang lahat. Bakit kailangan pa nating gamitin ang huling barya natin? Hinawakan niya ako sa braso. Medyo masakit ang pagkakahawak niya. Sabi niya, may halong pananakot sa boses. Lucia, huwag mo akong pahirapan. Eto na ang chance ko. Kapag naging CEO ako, babalik din ang lahat ng iyan. Huwag kang madamot. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ang lahat para sa tagumpay ko. Binitiwan niya ako at mabilis na naglakad palabas patungo sa hardin, hindi man lang naghintay ng aking sagot. Tila nawalan ako ng hangin sa aking baga. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Ngunit sa halip na sumunod at ibigay ang pera, may kung anong nagtulak sa akin na sundan siya. Gusto kong makita kung saan gagamitin ang perang hinihingi niya. Gusto kong malaman kung sino talaga ang taong pinagsisilbihan ko. Tahimik akong sumunod sa kanya sa madilim na bahagi ng garden kung saan nakatago ang isang gazebo na napapalibutan ng mga halaman. Huminto ako sa likod ng isang malaking puno nang makita ko siyang huminto sa harap ng isang babae. Hindi ko man makita ang mukha ng babae sa dilim. Kilala ko ang boses na sumagot sa kanya. Yun si Vanessa, ang anak ng isa sa mga pinakamalaking shareholder ng Del Rosario Logistics, ang babaeng ilang beses nang ipinagtabi ng pamilya Montemayor kay Marco sa mga business events. Sabi ni Vanessa boses na mapanlait ngunit puno ng lambing. Marco, akala ko ba tapos ka na sa asawa mo? Sabi mo sa akin ilang araw na lang at hihiwalayan mo na siya. Nakakasuka ang amoy ng babaeng yun. Hindi ko alam kung paano mo natiis na magkaroon ng asawang katulong. Tumawa si Marco, isang tawa na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Sabi niya, Vanessa, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Ginagamit ko lang siya para sa perang kailangan ko, para sa mga contacts ko. Pagkatapos ng gabi na ito, kapag nakuha ko na ang tiwala ng board, wala na siyang silbi. At ikaw ang priority ko. Ikaw ang kailangan ko para umakyat ang pangalan ko sa social circles. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila bumaba sa aking mga paa. Ang bawat pangarap na binuo ko, kasama siya ang bawat sakripisyo ko, ang bawat luha na iniyak ko sa gabi ay walang katuturan. Para sa kanya ako ay isang gamit lamang na itatapon kapag wala ng pakinabang. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng hardin habang papalayo ang boses ni Marco at Vanessa. Hindi na ako umiyak. Ang mga luha na kanina lang ay nagbabadyang umagos ay parang tuyot na sapa na. Ang sakit na naramdaman ko sa dibdib ay unti-unting napalitan ng isang malamig at nakakatakot na kalmado. Hindi na ako ang babaeng susundin ng bawat utos niya. Hindi na ako ang asawang handang magpakumbaba para lang sa kanyang ambisyon. Naglakad ako pabalik sa loob ng mansyon, bitbit ang aking tray na puno ng mga basong nagamit na. Sa bawat hakbang ko, binubuo ko na ang bawat detalye ng aking susunod na galaw. Kung gusto ni Marco na ituring akong katulong, sige. Paglalaruan natin ang papel na ito hanggang sa oras na handa na akong ilabas ang tunay kong kulay. Pagpasok ko sa sala, sinalubong ako ng mga matang mapanghusga. Ang mga bisita ay abala sa kanilang mga usapan tungkol sa business mergers at stocks. Hindi na mamalayan na ang babaeng nagsisilbi sa kanila ng wine ay ang mismong taong bumibili na sa kumpanyang kinatatayuan nila.
Bigla kong naramdaman ng isang mahigpit na pagkakahawak sa aking braso. Si Cassandra. Muli. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila may hinahanap na pagkakamali sa bawat galaw ko. Sabi niya, pabulong ngunit puno ng lason. Lucia, anong ginawa mo sa labas? Bakit ang tagal mo? At tignan mo ang mukha mo, parang nakakita ka ng multo. Huwag mong sabihing nagtatago ka para mag-cellphone. Sinubukan kong bawiin ang aking braso, ngunit lalo niya itong hinigpitan. Sabi ko boses na kontrolado, nagpunta lang ako sa garden, Ma'am Cassandra. May kailangan lang akong ayusin. Biglang nahagip ng kanyang paningin ang bulsa ng aking apron. May isang bagay na nakausli roon ang aking mamahaling fountain pen na nakalimutan kong itago bago ako nagbihis ng uniforme. Ito ay isang heirloom mula sa aking ama gawa sa ginto at may disenyong hindi karaniwan. Agad niya itong hinablot mula sa aking bulsa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitignan ng ganang gamit. Sabi niya ng malakas sapat para mapatingin ang ilang mga bisitang malapit sa amin. Saan mo nakuha to ang mamahal ng mga gamit dito sa bahay tapos may hawak kang ganito? Magnanakaw ka ba? Tumigil ang tawanan at usapan sa paligid. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao na nakatutok sa amin. Ang kahihiyang gusto niyang iparanas sa akin ay parang isang pelikula na inilalatag niya sa harap ng madla. Sabi ni Cassandra, tumataas ang boses habang nagkukunwaring ang galit. Tignan niyo ang babaeng ito. Akala namin ay mabuti siyang katulong pero nagnanakaw pala siya sa mga gamit ng mga bisita. Hindi na ako magtataka kung may mga nawawala na sa mansion namin nitong mga nakaraang araw. Nakaramdam ako ng matinding panggigigil, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Nakita ko sa gilid ng aking paningin si Marco na mabilis na lumapit ang mukha ay puno ng pagkabalisa hindi para sa akin, kundi para sa sarili niyang reputasyon. Sabi ni Marco boses na puno ng pagpapanggap na galit. Lucia, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ninakaw ang gamit na yan? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, nakakahiya ka. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa akin sa dulo. Ang lalaking sinuportahan ko, ang lalaking pinakaingatan ko ay siya mismong unang magtatapon sa akin sa apoy para lang iligtas ang sariling balat. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nila kayang intindihin. Dahil sa sandaling yon, alam ko na ang susunod na mangyayari ay hinding-hindi na nila makakalimutan habang buhay. Tumahimik ang buong buiwagan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Cassandra at ang mahinang bulungan ng mga bisitang nakapalibot sa amin. Ang bawat pares ng mata ay nakapako sa amin naghihintay ng susunod na eksena. Si Marco na kanina lang ay galit na galit ay unti-unti nang nag-iiba ang timpla ng mukha, hindi dahil sa naawa siya sa akin, kundi dahil sa tensyon na nagmumula sa mga importanteng bisitang nakatingin sa kanya. Sabi ni Cassandra habang itinataas ang fountain pen na parang isang ebidensya ng krimen. Ano? Wala ka nang masabi. Tumawag na kayo ng security. Hindi pwedeng may magnanakaw sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya. Hindi ako nagmadali. Bawat galaw ko ay kasing bagal ng pag-ikot ng mundo para sa kanila. Huminto ako sa harap niya diretsong tumingin sa kanyang mga mata at nagsalita ng malinaw at matatag. Sabi ko, bago mo gawin yan, Cassandra, baka gusto mo munang basahin ang nakaukit sa katawan ng panulat na yan. Tignan mo ng mabuti. Baka sakaling pamilyar sa'yo. Napakunot ang kanyang noo. Inilapit niya ang pen sa kanyang mga mata, binasa ang maliit na sulat na nakaukit sa ginto. Unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang labi. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang naglaho na palitan ng isang maputlang pagtataka. Sabi ko boses na, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Nakaukit dyan ang pangalan ng aking ama, ang dating may-ari ng Del Rosario Logistics. To my dearest daughter Lucia, property of the Dela Cruz Estate. Isa itong heirloom, Cassandra. Isang bagay na ipinamana sa akin ng taong itinuturing ninyong dating kasosyo bago ninyo siya trinaldor. Nabitawan niya ang pen ngunit mabilis ko itong sinalo sa ere. Ang tunog ng pagbagsak nito sana sa sahig ay napalitan ng tahimik na pagkapit ng aking mga daliri rito.
Tumingin ako kay Marco na ngayon ay halos mapunit na ang mukha sa sobrang hiya at kaba. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanya, "Hindi mo ba alam, Marco? O hindi mo lang talaga binigyang halaga ang kahit anong gamit ko sa loob ng 3 taon nating pagsasama? Nakakalungkot na kahit ang mga gamit ko ay hindi mo kilala, gayong ang pera mo ay madalas mong hinihiram sa akin." Ang huling sinabi ko ay nagdulot ng malakas na bulungan sa buong sala. Ang mga negosyanteng naroon na alam ang tungkol sa mga pautang at utang na loob sa mundo ng negosyo ay nagsimulang magtinginan ng masama kay Marco. Ang reputasyon niya bilang isang matagumpay na lalaki ay unti-unting nababasag sa harap ng lahat. Sabi ni Cassandra pilit na nagpapalusot na, "Nakaw pa rin yan, baka ninakaw mo lang yan sa kumpanya noon." Tumawa ako ng bahagya, isang tunog na puno ng pait. Sabi ko, "Kung ninakaw ko yan, Cassandra, bakit nasa akin ang orihinal na titulo ng pagmamay-ari? At bakit ang pamilya ninyo ang pilit na humihingi ng pondo sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Dela Cruz?" Siguro oras na para pag-usapan natin kung sino talaga ang may utang na loob sa kanino. Bago pa man siya makasagot, tinalikuran ko na silang lahat. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad ako palabas ng sala, bitbit ang aking dignidad na ilang saglit lang ay muntik na nilang yurakan. Ramdam ko ang mga tingin ni Marco sa aking likuran, puno ng takot, galit at isang matinding pagtataka kung sino na nga ba talaga ang babaeng pinakasalan niya. Ngunit sa paglabas ko ng pinto, alam kong ito na ang simula ng katapusan nila. Kinabukasan ang katahimikan sa loob ng mansion ay kasing lamig ng isang libingan. Hindi na usap-usapan ang insidente sa party. Ang mas malaking problema ay ang balita na bumagsak ang stock ng Del Rosario Logistics ng halos 50% sa loob lamang ng isang gabi. Si Marco, na dating mayabang, ay balisa at hindi mapakali. Nakita ko siyang pabalik-balik sa sala, nakabukas ang laptop at nagmumura sa harap ng kanyang telepono habang pilit na kinokontak ang mga board members. Diyos ko, Marco, ano nang gagawin natin? Kung hindi ka magiging CEO, paano na ang mga utang natin sa bangko? Paano na ang lifestyle natin? Tanong ni Cassandra na tila nawala na rin ng bait sa takot. Hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis na lumabas. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa main office ng kumpanya. Doon inaasahan nilang makikipag-meeting sa new chairman na bumili ng majority shares. Hindi pa nila alam kung sino ito at inaasahan ni Marco na sa pamamagitan ng kanyang galing sa pagmamanipula, makukuha niya ang tiwala ng bagong may-ari. Pinaandar ko ang aking sariling sasakyan at sumunod sa kanya sa malayo. Kailangan kong makarating bago siya. Pagdating sa building ng Del Rosario Logistics, ramdam ko ang tension. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, hindi alam ang kapalaran ng kanilang kumpanya. Pagpasok ko sa lobby, hindi ako pinansin ng security. Suot ko ang aking formal na business attire, hindi ang uniforme ng katulong. Napilit nilang ipinapasuot sa akin sa mansyon. Dire-diretso ako sa elevator patungo sa executive floor. Pagdating sa harap ng opisina ng chairman, nakita ko si Marco na naghihintay nag-aayos ng kurbata. Mukhang desperado na makuha ang approval ng bagong may-ari. Ang sekretarya ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pangungutya. "Mr. Montemayor, you can go inside now. The chairman is waiting," sabi ng sekretarya. Huminga ng malalim si Marco at pumasok sa malawak na opisina. Hindi niya napansin na nakatayo ako sa di kalayuan sapat para makita ang mangyayari sa loob ng silid. Sa loob ng opisina may isang babaeng nakatalikod sa pintuan nakatanaw sa city skyline. Ang suot niyang suit ay puti at elegante, ang buhok ay nakatali ng maayos. "Chairman, ako si Marco Montemayor. I am the current lead of the operations. I am here to discuss the future of the company and my role as the next CEO." Panimula ni Marco pilit na pinapatatag ang boses kahit halatang kinakabahan. Tumalikod ng dahan-dahan ang babae. Hindi pa man nakikita ni Marco ang mukha niya, ang aura ng babae ay nagpatigil sa kanyang paghinga.
Ang paraan ng pagtayo ang tiwala sa sarili ay parang isang dagok sa kanyang pagkatao. Mr. Montemayor, sabi ng babae, isang boses na pamilyar sa kanya. Hindi mo na kailangang magpakilala, kilalang kilala kita. Unti-unting humarap ang babae. Siya si Attorney Reyes na hawak ang mga dokumento, ngunit sa likod niya mula sa anino ng bookshelf lumabas ako. Ang aking muka ay malamig, ang aking mga mata ay puno ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita ni Marco sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho, parang nakakakita ng multo. Napatigil siya, hindi makapagsalita. Ang boses, ang tayo, ang aura. Lahat ay tumutugma sa asawang itinuring niyang katulong. Lucia, pabulong na tanong ni Marco boses na nanginginig sa matinding gulat. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Hindi nakagalaw si Marco. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa mga dokumentong nakapatong sa malawak na mahogany desk sa harap ko. Tila hindi maproseso ng kanyang utak ang katotohanan ng ang babaeng nilapastangan niya sa mansyon ng kanyang ina ay siya ring taong may hawak ng kanyang kinabukasan dito sa kumpanya. Lucia, anong biro to? Tanong niya boses na pilit pinatataas para magmukhang matapang, ngunit halata ang panginginig sa dulo. Did you set this up? Is this some kind of hidden camera show? Tumigil ka na, hindi ito nakakatawa. Alam ng mga guard sa baba na ako ang inaasahang maging CEO. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo sa silya ng chairman, ng aking mga kamay ay nakapatong ng maayos sa mesa. Tinitigan ko siya hindi ng may galit, kundi ng may habag, isang uri ng habag na ibinibigay mo sa isang taong hindi na kayang iligtas ng sarili niyang mga pagkakamali. Hindi ito biro, Marco, and this is not a show. Sagot ko boses na malamig at direkta. Ang lahat ng nakikita mo rito, ang opisina, ang kumpanyang ito, ang mga shares na hawak ng Cruz Investments ay akin. I am the sole owner of Del Rosario Logistics. At ikaw ay isang empleyado lamang na ang record ay kasalukuyan nating sinusuri. Napahawak si Marco sa gilid ng mesa, tila nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Attorney Reyes na tahimik na nakatayo sa isang sulok na tila naghahanap ng kakamping, ngunit tumalikod lamang ang abogado at hindi siya pinansin. Asawa mo ako, Lucia. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. We are a family. Lahat ng ginawa ko para sa pamilya natin. Ginawa ko para maging maayos ang buhay natin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay parang tunog ng paghuhukom. Para sa pamilya natin o para sa sarili mong ambisyon na maaprubahan ng ina mo, Marco. Huwag mo akong paikutin sa mga salita mo. 3 taon kitang pinagsilbihan, 3 taon kitang inintindi. Pero sa oras na nagkaproblema ka, itinuring mo akong basura. Binenta mo ang pagkatao ko para lang sa isang posisyon. Kinuha ko ang isang folder sa mesa at ibinato ko ito sa harap niya. Basahin mo. Nag-aalangan niyang pinulot ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang buksan niya ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang laman ng kanyang mukha, ay unti-unting namumutla ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng presyon. Termination letter, bulong niya halos hindi makapaniwala. Audit report, embezzlement charges. Oo, Marco, sagot ko. Nalaman ko ang lahat. Ang paggamit mo sa pondo ng kumpanya para sa mga personal mong gastusin, ang pagmanipula mo sa mga kontrata, at yung pagpapakulong mo sa mga taong sumasalungat sa plano mo. Akala mo ba hindi ko alam? While you were busy playing the role of a perfect son-in-law, I was busy gathering every single evidence of your crimes. Lucia, please. Pakiusap niya ang kanyang boses ay humina halos magmakaawa na. Ang kaninang mayabang na Marco ay wala na. Pag-usapan natin ito.
We can fix this. Ayusin natin ang pagsasama natin. Pwede tayong magsimulang muli. Just don't do this to me. Mawawala ang lahat sa akin. Ang pangalan ko, ang reputation ko. Reputasyon. Tanong ko habang humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa magkaharap na kami ng malapitan. Mawawala lang ang reputation mo kung mayroon ka nito. Ang totoo, Marco, wala ka nang natitira. Ang tanging nagbibigay sa'yo ng halaga ay ang pagpapanggap mo. At ngayon tapos na ang palabas. Tinalikuran ko siya at bumalik sa aking upuan. Aalis ka sa gusaling ito nang hindi na muling makakabalik. At ang mga kasong nakahain sa folder na hawak mo, ililipat ko yan sa mga awtoridad sa loob ng 1 oras kung hindi ka aalis sa harapan ko. Napayuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tumingin siya sa akin ng may halong puot at pagsisisi ngunit huli na ang lahat. Alam niya sa sandaling ito na wala na siyang magagawa. Ang babaeng itinuring niyang utusan ay siya na ngayong humahawak ng kanyang leeg. Bago siya lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon muli. Sana naging masaya ka sa paghiganti mo, Lucia. Sana naging sulit ang lahat ng to. Hindi ako tumingin sa kanya. Alam ko ang sagot. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Hindi ako masaya, Marco. Pero sa wakas, malaya na ako. Paglabas ni Marco, narinig ko ang mahinang pagbagsak ng pinto. Naiwan akong mag-isa sa loob ng opisina, tinitignan ang city skyline mula sa malaking bintana. Ang bigat na dinadala ko sa loob ng 3 taon ay dahan-dahang nawawala, ngunit ang sakit ng katotohanan ay nananatili. Nakuha ko na ang kapangyarihan pero ang pamilyang pinangarap ko ay tuluyan na ring gumuho. Ang bawat hakbang ni Marco pagpasok sa loob ng mansyon ay tila paghakbang patungo sa isang bitayan. Ang kanyang mga sapatos na dati ay maririnig ng may kumpiyansa sa sahig na marmol ay ngayon ay parang nagdadala ng bigat ng 1,000 mabibigo. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang tagumpay at kapangyarihan ay tila naging isang malamig na hawla. Naabutan niya si Doña Beatriz sa sala nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng pahayagan habang humihigop ng tsaa. Hindi ito lumingon nang dumating siya ngunit alam niya na naroon ang kanyang ina. Alam nito ang lahat kahit hindi pa siya nagsasalita. Sa pamilyang Montemayor ang kabiguan ay parang amoy na agad na nalalanghap ng hangin. Bakit ka nandito ng ganito kaaga? Tanong ni Doña Beatriz nang hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Dapat nasa opisina ka nagsisiguro na ang board ay nasa panig natin. Tumayo si Cassandra sa tabi ng bintana, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Nakita niya ang pamumutla ng mukha ni Marco, ang gulo ng kanyang buhok at ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Matignan mo siya. Parang taong natalo sa sugal. Marco, ano ang nangyari? Huwag mong sabihing hindi mo nakuha ang pirma. Hindi agad nakasagot si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Sa loob ng 3 taon, ang tanging nagtulak sa kanya na maging malupit kay Lucia, ang tanging dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang asawa at hinayaan itong madungisan, ay ang kagustuhang mapatunayan sa kanyang ina na siya ay karapat-dapat. Na siya ay higit pa sa isang anino ng mga dating Montemayor. Wala na, mahinang sabi ni Marco, ang boses ay basag. Wala na ang Del Rosario at wala na rin ako roon. Bumagsak ang pahayagang hawak ni Doña Beatriz sa mesa. Tumayo siya nang dahan-dahan ang kanyang tindig ay kasing talim ng isang espada. Lumapit siya kay Marco hindi para yakapin ito kundi para harapin siya ng may matinding pagkamuhi. Anong ibig mong sabihin na wala na? Ang boses ni Doña Beatriz ay mababa ngunit puno ng panganib. Inubos namin ang lahat ng resources para sa posisyon mo. Pinahiya namin ang sarili namin para sa'yo. At ngayon sasabihin mo sa akin na wala na. Hindi ko alam na siya ang may-ari. Paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ng kamay ng kanyang ina, ngunit iniwas nito ang sarili. Akala ko katulong lang siya.
Akala ko wala siyang laban, pero siya ang Cruise Investments. Siya ang may hawak ng lahat. Isang katulong ang nagpatalsik sa'yo. Sumbat ni Cassandra na humagalpak sa tawa na puno ng pangungutya. Ang galing mo, Marco, napahiya tayo dahil sa isang babaeng pinakasalan mo na wala man lang maibigay na dangal sa pamilya natin. Ang tanga mo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Marco. Ang kanyang mga luha na matagal niyang kinimkim sa likod ng kanyang maskara ng pagiging matagumpay ay biglang kumawala. Lumuhod siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng sakit. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Sigaw ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Sa buong buhay ko, lahat ng kilos ko sinusukat ko ayon sa gusto ninyo. Hindi ako naging masaya, Ma. Hindi ko naging kaibigan ng sarili kong asawa dahil natatakot akong itakwil ninyo ako. Natatakot akong maging failure sa paningin nyo. Lahat ng ginawa ko, lahat ng pananakit ko kay Lucia ginawa ko. Para lang mapatunayan na karapat-dapat ako sa pagmamahal nyo. Ang pag-amin na iyon ay nagpatahimik sa buong sala. Si Marco, ang lalaking kilala bilang ambisyoso at matapang, ay nakaluhod na ngayon nagmamakaawa para sa pagkilala na hindi kailanman ibinigay sa kanya. Ang kanyang pagiging malupit ay bunga ng isang pusong gutom sa pagtanggap ng sariling pamilya. Ngunit si Doña Beatriz ay hindi lumambot. Tinitigan lang niya ang kanyang anak ng may halong pagkadismaya. Para sa kanya, ang mga luha ni Marco ay tanda lamang ng kahinaan. Ang pagmamahal sa pamilyang ito ay hindi binibili ng luha, Marco. Malamig na sabi ni Doña Beatriz. Binibili ito ng tagumpay. At dahil natalo ka, wala kang silbi sa bahay na ito. Tinalikuran siya ng kanyang ina at naglakad paakyat ng hagdan habang si Cassandra ay humagalpak lang ng tawa at sinundan ito. Naiwan si Marco sa gitna ng malaking sala, nag-iisa na pagtatantong. Ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao ay siya ring mga taong unang tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang pagbagsak. Ang mansyon ng mga Montemayor ay binalot ng isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigawan. Wala na ang marangyang party, wala na ang mga bisitang pilit na humahanga sa kanilang yaman. Ang tanging natitira ay ang banta ng pagkalugi, ang mga tawag mula sa mga creditors, at ang pagbagsak ng imperyong pinaghirapang itayo ni Doña Beatriz sa loob ng mahabang panahon. Alam ni Doña Beatriz na wala na si Marco. Ang kanyang anak ay durog na hindi na mapakinabangan at hindi na kayang ayusin ang gulo. Sa kanyang mga mata, ang tanging paraan para maisalba ang pangalan ng kanilang pamilya ay ang babaeng dati nilang inalipusta, si Lucia. Kinabukasan pumasok si Doña Beatriz sa opisina ni Lucia. Hindi siya pumasok bilang isang pulubi kundi bilang isang reyna na pilit na itinatago ang mga lamat sa kanyang korona. Nang buksan niya ang pinto ng opisina, sinalubong siya ng malamig na hangin ng air conditioning. At ang seryosong tingin ni Lucia na nakaupo sa likod ng isang malawak na mesa. Lucia! Panimula ni Doña Beatriz pilit na ginagawang malambot ang kanyang boses, na dati ay puno ng pagmamataas. Ikinagagalak kong makita kang maayos. Ang opisina mo, napakaganda. Tunay ngang nasa iyo ang talino ng iyong ama. Hindi tumayo si Lucia. Hindi rin siya nag-alok ng upuan. Tinitigan niya lang ang babaeng ilang taon na nagpahirap sa kanyang buhay. Ano ang kailangan mo, Doña Beatriz? Hindi ka napunta rito para magpuri sa opisina ko. Huminga ng malalim ang matanda at naupo sa harap ni Lucia. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit pilit na nagpapakita ng diplomasya. Gusto ko lang sanang pag-usapan ng tungkol sa Del Rosario Logistics. Alam kong galit ka at may karapatan kang magalit, pero sana isipin mo ang pamilya. Kasal ka sa anak ko, Lucia. Utang na loob mo rin sa pamilyang Montemayor na binigyan ka namin ng tirahan sa loob ng 3 taon kahit na hindi ka namin agad na natanggap. Napatawa ng bahagya si Lucia, isang tawang walang halong saya kundi puno ng pait. Utang na loob, iyon ba ang tawag niyo sa pagtrato niyo sa akin? Bilang katulong, Doña Beatriz, huwag nating baluktutin ang katotohanan.
Binigyan niyo ako ng tirahan dahil kailangan niyo ang pera ng asawa ko. At dahil gusto niyo akong itago sa mundo para hindi madungisan ang pangalan niyo. Lucia, let bygones be bygones. Pakiusap ni Doña Beatriz ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng maging mapanlinlang. Kung ibabalik mo ang shares sa amin, kung hahayaan mong si Marco ang humawak ng operations, babalik ang lahat sa dati. Tatanggapin ka na namin ng buong puso. Pwede kang maging bahagi ng pamilya hindi bilang katulong, kundi bilang tunay na asawa ni Marco. Tumingin si Lucia sa mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa, ang mga papeles na nagpapatunay sa mga krimen ng mga Montemayor at sa kanilang pagkakabaon sa utang. Dahan-dahan niyang inilapit ang mga ito sa harap ni Doña Beatriz. Pabalik sa dati. Tanong ni Lucia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Gusto niyo bang bumalik sa dati, sa panahong niloloko niyo ang mga empleyado, ninanakawan ang mga investor, at minamaliit ang mga taong mas mahusay sa inyo? Doña Beatriz, ang pagkakaiba natin ay simple lang. Ikaw, tinitignan mo ang tao base sa kung ano ang maibibigay nila sa'yo. Ako, tinitignan ko ang tao base sa kung ano ang integridad nila. Lucia, nakikiusap ako. Sigaw ni Doña Beatriz na wala na ang kanyang composure. Sira na ang buhay ni Marcos, sira na ang pangalan namin, wala ka bang awa? Tumayo si Lucia, ang kanyang anino ay tila bumabalot sa buong silid. Hawa. Doon sa mansyon niyo noong pinaglilinis niyo ako sa harap ng mga bisita, noong tinatawag niyo akong walang kwenta. Nasaan ang awa niyo, Doña Beatriz? Hindi niyo pinatay ang pamilya ko, pero sinubukan niyo patayin ang pagkatao ko. At ngayon nagtataka kayo kung bakit wala akong awa. Kinuha ni Lucia ang isang kopya ng dokumento at itinapon ito sa harapan ng matanda. Ito ang huling alok ko. Lalagdaan niyo ang pagbitiw sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ililipat niyo ang mga natitirang ari-arian niyo bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw niyo sa kumpanya at sa mga empleyado. At pagkatapos, hindi ko na kayo kailangang makita habang buhay. Napahawak si Doña Beatriz sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng galit at takot. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Kami ang mga Montemayor. Ang mga Montemayor ay tapos na. Sagot ni Lucia. Pumirma kayo o hahayaan kong ang batas ang magdesisyon sa inyo? Pipiliin niyo ba ang natitira ninyong dangal or ang kulungan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging saksi sa pagbagsak ng Reyna. Alam ni Doña Beatriz na wala na siyang takas. Ang kanyang kapalaluan na nagsilbing sandata niya sa loob ng maraming taon ay siya na ngayong dahilan ng kanyang tuluyang pagkatalo. Gabi na nang pumasok si Marco sa aking opisina. Wala na ang kanyang dati maayos na buhok at mamahaling suit. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag at ang kanyang mga mata ay mapula at bakas ang pagkalasing. Hindi na siya ang ambisyosong direktor na nakilala ko noon. Siya na lang ay isang lalaking durog puno ng puot at desperasyon na sinusubukang kumapit sa kahit anong bagay para hindi tuluyang mahulog. Akala mo ba tapos na ito, Lucia? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na gusali. Akala mo ba mananalo ka sa pagtataksil sa akin? I'm still your husband. At kahit anong gawin mo, hindi mabubura ng pera mo ang katotohanang pinakasalan mo ako. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na pagtanggap. Marco, umuwi ka na. Wala ka nang magagawa rito. Ang lahat ng desisyon ko ay pinaal na. Tumawa siya, isang tawang puno ng pait. Humakbang siya palapit sa akin, pilit na pinapatatag ang kanyang tindig. Kahit halatang nangangatog na ang kanyang mga binti. Alam ko ang sikreto mo. Alam ko ang tunay na nangyari sa ama mo. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit biglang nag-collapse ang kumpanya nila? Akala mo ba coincidence na ang pamilya Montemayor ang pumalit sa trono? Huminto ako sa ginagawa ko. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Ang ama ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging pabulong na puno ng lason. Hindi lang basta nakipag-business sa ama mo. Sila ang nagplano ng pagbagsak nito.
Ang pirma na nakita mo sa mga fraudulent documents, sila ang gumawa noon. Sila ang naging dahilan kung bakit namatay ang ama mo sa kahihiyan at stress. At sa loob ng 3 taon alam ko ang lahat ng ito. Pero hindi ko sinabi sa'yo, di ba? Kasi alam kong kung malalaman mo, hindi mo ako pakakasalan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang latigo na humahampas sa aking sikmura. Kahit na may hinala na ako sa pamilya nila ang marinig ito mula sa kanya ang pag-amin na alam niya at pinili niyang itago ito habang natutulog kami sa iisang kama ay mas masakit kaysa sa kahit anong pagtataksil. Pinakasalan kita para sa pera ng ama mo. Pagpapatuloy ni Marco ngayon ay humahagulgol na ang kanyang pagkatao ay tuluyang gumuho. Ginawa ko ang lahat para makuha ang tiwala ng pamilya ko. Kahit na kailangan kong tapakan ang dangal mo araw-araw. Pero heto tayo ngayon. Ako ang talo, ikaw ang panalo. Pero tandaan mo, Lucia, ang dugong nakadikit sa pamilyang Montemayor ay nakadikit na rin sa'yo dahil sa akin. Tumayo ako. Hindi ako nanginginig. Sa halip naramdaman ko ang isang matinding kalinawan. Ang pag-amin niya ay hindi pala isang bala na pumatay sa akin. Ito pala ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko para tuluyang matapos ang lahat. Salamat, Marco. Sabi ko, ang boses ko ay mahinahon na nakakatakot. Salamat sa pag-amin mo. Akala mo ba nagtatago ako ng ebidensya laban sa'yo lang? Akala mo ba ang audit report na hawak ko ay para lang sa pangungurakot mo? Kinuha ko ang isang maliit na USB drive mula sa aking drawer at inilagay ito sa mesa. Ang lahat ng dokumento na nagpapatunay sa sabuatan ng pamilya niyo laban sa ama ko nasa loob niyan. Kasama ang mga recorded calls mo at ng nanay mo nung pinag-uusapan niyo ang pagpapabagsak sa Del Rosario Logistics. Alam ko na ang lahat, Marco, mula sa simula. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Paano? Paano mo nakuha yan? Dahil hindi ako ang mahinang babaeng nakilala mo sa loob ng 3 taon. Sagot ko. Ako ang anak ng taong sinira niyo. At ang anak na yon ay hindi lang marunong magpatawad. Marunong din siyang gumanti. Tinalikuran ko siya at tinawagan ng security. Ilabas niyo siya sa gusaling ito. At tawagan niyo ang pulis. Ipakita niyo sa kanila ang laman ng folder na ito. Oras na. Para pagbayaran ng mga Montemayor ang lahat ng utang nila. Habang kinaladkad siya ng mga guard palabas, hindi siya lumaban. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang kanyang mahinang pag-iyak. Ang tunog ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Ang kabanatang ito ay tapos na. Ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang araw ng taunang pagpupulong ng Del Rosario Logistics ay hindi katulad ng anumang nakaraang meeting. Ang bawat sulok ng malaking conference hall ay puno ng tension. Nandoon ang mga shareholders, ang board of directors at ang mga kinatawan ng media na inimbitahan para sa isang major announcement. Si Doña Beatriz at Cassandra ay nakaupo sa harapan puno ng kayabangan, umaasang maibabalik nila ang kanilang posisyon matapos ang pagkakasangkot ni Marco sa mga legal na issue. Bukas ang malaking pinto ng conference hall, natahimik ang lahat. Hindi isang katulong ang pumasok kundi isang babaeng nakasuot ng isang matikas na business suit. Ang kanyang buhok ay nakaistilo ng perpekto at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng awtoridad na hindi matatawaran. Sino ang nagpapasok sa babaeng yan? Galit na bulong ni Doña Beatriz, tumayo siya at itinuro ako. Security, ilabas niyo ang babaeng yan. Hindi siya shareholder, hindi siya empleyado. Huminto ako sa gitna ng silid. Tumingin ako sa paligid sa bawat shareholder na dati ay hindi ako pinapansin noong ako ay naglilinis ng kanilang mga baso. Dahan-dahan kong inilabas ang isang dokumento at inilapag ito sa harap ng microphone. Ako si Lucia de la Cruz. Sabi ko, ang boses ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. At ako ang may-ari ng majority shares ng Del Rosario Logistics. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong silid.
Si Cassandra ay nanlaki ang mga mata, pilit na kumakapit sa lamesa. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng mga Montemayor. Ang kumpanyang ito ay kailanman hindi naging sa inyo. Sagot ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ninakaw niyo lang ito sa pamamagitan ng panloloko ko, korupsyon at pagpatay sa pangalan ng aking ama. Pero ngayong araw natapos na ang lahat. Sa isang iglap ipinakita sa malaking screen sa likod ko ang lahat ng ebidensya, ang mga peking kontrata, ang mga bank records na nagpapakita ng paglilipat ng pondo sa mga personal na account ng pamilya Montemayor, at ang recorded confession ni Marco tungkol sa sabwatan ng kanyang ina. Ang bawat slide ay parang sampal sa mukha ng mga Montemayor. Basahin niyo ang mga dokumentong iyan. Utos ko sa board. At pagkatapos magdedesisyon kayo, gusto niyo bang manatili sa ilalim ng mga taong magnanakaw o gusto niyong ibalik ang integridad ng kumpanyang ito? Yung mga shareholder na dati ay sunod-sunuran kay Doña Beatriz ay nagsimulang tumayo at magreklamo. Ang galit nila ay hindi na mapigilan. Ang bawat taong dating humahanga sa pamilya Montemayor ay isa-isang tumalikod sa kanila. Hindi ito maaari. Sigaw ni Doña Beatriz, pilit na lumalaban kahit alam niyang talo na siya. Ito ay paninirang puri, Lucia, babayaran mo ito. Hindi na kailangang bayaran, Doña Beatriz. Sagot ko habang pumasok ang mga pulis sa pintuan ng conference hall. Dahil ang batas na ang sisingil sa lahat ng utang ninyo. Lumapit ang mga pulis sa pwesto ni na Doña Beatriz at Cassandra mo. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay pilit na kumakawala habang kinakabitan ng posas. Ang bawat paghatak sa kanila palabas ng silid ay nag-iiwan ng bakas ng kahihiyan na hindi kailanman mabubura. Wala nang sumaklolo sa kanila, wala nang nagtanggol. Naiwan silang mag-isa sa gitna ng kanilang pagbagsak. Nang tuluyan silang mailabas na natiling tahimik ang buong silid. Tumingin ako sa bawat tao sa loob ng conference hall. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Ang babaeng dati ay itinuturing na katulong ay siya na ngayong tumatayong pinuno. Ang Del Rosario Logistics ay magsisimula ng isang bagong yugto. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pag-asa. Isang yugto na nakabatay sa katotohanan, integridad at katarungan. Magsimula tayo. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako ng gusali. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Sa wakas, ang mabigat na pasanin na dinadala ko sa loob ng mahabang panahon ay wala na. Tumingin ako sa langit na alala ang aking ama. Papa, nagawa ko na. Nabawi ko na ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong Montemayor. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni na Marco, Doña Beatriz at Cassandra ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng mga bagong usapin sa lungsod. Para sa maraming sila ay mga pangalan na lamang sa pahayagan, mga babala sa kung ano ang naghihintay sa mga taong nagtatayo ng kanilang tagumpay sa ibabaw ng kasinungalingan. Ngayon nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama. Ang hangin ay malamig at tahimik, malayo sa ingay ng boardroom at sa tensyon ng mga negotiation. Dala ko ang isang pumpon ng puting rosas, ang kanyang paborito. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng kanyang lapida habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nagawa ko na pa. Bulong ko, ang boses ay puno ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang magpanggap. Nabawi ko na ang kumpanyang binuo mo at higit sa lahat nabawi ko na ang aking dangal. Hindi ko na kailangang maging marahas para patunayan na ako ay malakas. Hindi ko na kailangang maging malupit para ipakita na ako ay may kapangyarihan. Ang Del Rosario Logistics ay muling bumabangon, hindi sa pamamagitan ng panlilin lang, kundi sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga empleyado na dati ay itinuturing lamang ng mga kagamitan. Ngayon, ang bawat desisyon ko ay hindi lang para sa tubo, kundi para sa kinabukasan ng mga taong tunay na nagtatrabaho.
Bumalik ako sa aking sasakyan at tumingin sa huling pagkakataon sa sementeryo. Ang buhay ko ay hindi na nakatali sa mansyon ng mga Montemayor, hindi na sa mga lihim na kailangan kong itago, at hindi na sa takot na baka muli akong tapakan. Ang taong nakikita ko sa salamin ngayon ay hindi na ang katulong na nagtatago sa dilim. Siya ay isang babaeng tumatayo sa sarili niyang mga paa. Isang babaeng natutong bumangon mula sa pinakamababang antas ng buhay upang abutin ang rurok nang hindi nawawala ang kanyang pagkatao. Hindi ko man nakuha ang happily ever after na pangarap ng marami ang pamilyang buo o ang asawang mapagmahal. Nakuha ko ang isang bagay na mas mahalaga ang kalayaan. Ang kalayaang maging ako. Ang kalayaang magpatawad hindi dahil sa kailangan ko sila, kundi dahil kailangan ko ang kapayapaan para sa sarili ko. Habang minamaneho ko ang aking sasakyan pabalik sa lungsod, nakita ko ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang liwanag ay tumama sa aking mukha, mainit at puno ng pangako. Sa wakas ang kwento ko ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtuklas sa sariling halaga sa gitna ng kawalan. At sa bawat bagong araw, alam kong handa na akong sumulat ng panibagong kabanata, isang kabanata na isusulat ko ayon sa sarili kong mga salita.